Paalala sa mga tsuper, bawal ang sobrang siksikan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Posible po kayong pagmultahin kung dalabag dyan. May unang balita live si James Agustin. James? Igang, good morning. Maraming mga pasahero yung napipilitan na tumayo na lamang doon sa mga bus o di kaya naman sa modern jeep. At yung mga nakikita din tayo ng mga sumasabit sa mga estribo ng mga tradisyonal na jeep para sila makasakay lang at hindi malate sa kanilang mga pupuntahan. May babala po ang LTFRB sa mga PUV operator. Kaugnay niyan. Karaniwan na ang ganitong eksena sa Commonwealth Avenue tuwing umaga. Maraming pasahero naghihintay ng masasakyan. Ang ilan napapatakbo pa para mauna lang. Mabilis ding mapuno ng mga pasahero mga pampublikong sasakyan. Kaya hindi maiiwasan ang tayuan lalo na sa mga pampasaherong bus. Expert na nga raw sa ganyang sitwasyon hindi lang sa bus maging sa MRT ang pasaherong si Jessie. Mahirap sir kasi mainit tsaka siksikan. Di mo alam kung matudukutan ka o hindi. Nagmamadali po kasi malilate na sa trabaho. Si John Mark naman 2 beses kinakailangan sumakay ng jeep para makarating sa kanyang trabaho sa Cubao. Ilang beses na raw niya naranasan ang sumabit sa estribo. Sa dami po ng tao, kaya napipersa sumabit kasi malilate sa trabaho, kaya kailangan sumabit na. Kahit na bawal, kailangan talaga sumabit eh. Diskarte ni Jason, mas inaagahan na raw ang pagpasok para maiwasan ang ganyang sitwasyon. Nagkabayad ka naman ng tama eh, siyempre yung kaligtasan din sa sarili mo. Ang LTFRB nagpaalala sa mga operator ng Public Utility Vehicles o PUVs na mahigpit na sundin ang pinapayagang passenger capacity. Alinsunod dito sa Anti-Sardinas Directive ni DOTR Secretary Vince Dizon o overloading ng mga pasahero. 12 hanggang 32 ang mga pinapayagang pasahero sa traditional at modern na jeep. Pinapayagan naman ang mga nakatayong pasahero sa modern jeep pero limitado lang. Hindi dapat lumampas sa 5 pasahero sa kada square meter ng available standing space. Ang pinapayagan namang pasahero sa UV Express, 10 sa regular na van, hanggang 12 naman para sa mga extended na van. Sa mga bus, pinapayagan ng hanggang 50 pasahero at pwede rin ng tayuan pero limitado lang. Sa mahabang biyahe, hindi pinapayagan ng mga nakatayong pasahero. Ang mga nakausap naming konduktor aminadong mahirap kung minsan mapigilan ang dagsa ng mga pasahero. May ginagawa naman daw silang paraan para makontrol ito. Ako na lang po yung konduktor na lang po yung nagko-control sir kasi hindi po talaga pwedeng marami. Pag nakita mo na nakatayo na sir na isang hilera, sinasara na yung pinto. Paano naman ang mga walang konduktor? Gaya ng mga tradisyonal na jeep na usong-uso ang mga sabit estribo. Minsan hindi mapigilan, minsan Paano ginagawa niyo? Bumababa na lang. Pabala ng LTFRB ang mga PUV na mahuhuling hindi sumusunod ay pagmumultahin at maaaring masuspinde o makansela ang Certificate of Public Convenience. Samantala, Igan, sa mga oras na ito ay nakakaranas sa malakas na buhos na ulan sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue dito sa area ng Litex. Kaya yung mga motorcycle riders ay gumilit na muna para bahagyang sumilong dito sa ilalim ng footbridge dahil napakalakas talaga ng ulan sa mga oras na ito. Yung daloy ng trapiko naman po sa Commonwealth Avenue, etong bound na ito, yung mga sasakyan na galing sa area ng Fairview na patungo sa Elliptical Road, ay hindi pa naman ganong karami yung mga sasakyan na ipon lamang dahil doon sa pag-ulan na naranasan natin ngayong umaga. Doon naman sa eastbound o patungo sa area ng Fairview ay mas maluwag yung daloy ng trapiko ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.